Welcome back on my YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, my name is Charlene Pakatang. Nakabase ako dito sa Metro Manila and nagtuturo ako dito sa YouTube channel ko ng tungkol sa sales and marketing strategy and how you can start a digital business. In this video, pag-uusapan natin yung top 10 business na pwede mong simulan both full-time and part-time. So here we go. Number 1 sa list natin ay yung freelance services. Ano ba tong freelance services? Pag sinabi nating freelance services is ibibenta mo yung mga skills na meron ka. Ano-ano yung skills na pwede? So let's say, graphic designer. So ito yung mga tao na may kagalingan sa paggawa ng mga visual content. Kagaya ng paggawa ng logo, social media graphics, posters, web design. Itong graphic designing or design ay pwede sa'yo. Content writing. So, kung meron kang angking kagalingan sa pagsulat ng mga articles, blog posts, and website content, then this content writing is definitely for you. Third skill na pwede mong ibenta, is video editing. So, kung meron kang kakayahan o kaya na-master mo na ang pag-video editing, mas creative ka pagdating sa pag-edit ng mga video, yung nalalaro mo na siya to the point na may maganda ng maging result yung video, then video editing is for you. Magkakitaan mo na yan. Web development. Ito naman yung paggawa ng mga website. For example, programming o kaya naman mga HTML code, JavaScript, etc. So, yung mga yon ay ilan lang sa mga skills na pwede mong ibenta at pwedeng pumasok dito sa freelance services. Ang tanong, kung may mga skills ka na ganyan at alam mo na kung ano yung skills na pwede mong ibenta, saan mo naman siya pwedeng ibenta? So, ito yung mga list according to Google. Meron ditong freelancer, Upwork INC, andyan si TopTal, Guru.com, Fiverr, FlexJobs Corporation, Graphic Designer, People Per Hour, Social Media Marketing, and many more. So, as you can see, there's a lot of opportunity na pwede mo masimulan, pwede mo subukan, huwag ka lang matakot mag-try. Pangalawa sa business na pwede mo simulan ay e-commerce. Of course, sino ba naman ang hindi pa nakakaalam na ang e-commerce nowadays ay patok na patok pa rin. Diba? So, wag kang magpapahuli dahil ang e-commerce ngayon, as I can see, 5 to 10 years from now, mas boom pa din ang e-commerce. Bakit ko nasabi yun? Dahil patuloy pa rin tayong nag-i-evolve pagdating sa technology. Therefore, mas maraming paraan at mas maraming mga logistics na mga possible na maglabasan in the future na pwedeng magamit sa e-commerce. So, paano magsisimula ng e-commerce? Madali lang naman usually pag sinabi natin e-commerce. Ito yung palitan lang ng goods at the same time ng money. Medyo challenging lang right now ang e-commerce dahil kailangan mo talagang mag-isip ng mga product na talagang bibenta, mga product na evergreen, yung ibig sabihin mga produktong hindi nalalaos. Kasi pag puro trending lang yung binibenta mo, mahirapan ka talaga dahil pag trending lang yung product mo, ibig sabihin, meron lang yung duration, no? Pwedeng 3 months, patok yan. After 3 months, wala na. Ibig sabihin, laos na. So pag ganon, kailangan patuloy kang nag-research kung ano ba yung mga pwede mong ibenta pag e-commerce yung gusto mong simulan na negosyo. Ano ba yung mga example, mga product na masasabi mo lang na trending o kaya naman yung meron lang duration ng pagiging patok. So, hanap ako dito. Tingnan natin kung meron na may ka. Ayan, here. For example, I'm using a wireless microphone. Yes, ito yung gamit ko lang ngayon. Nabili ko lang to somewhere sa TikTok. So, naayawan ko kasi yung isang mic na gamit ko. So, ito kasi is may noise cancelling na. So, carry lang. Trinay ko lang naman siya. So, this is the best example na itong product na to is nagkaroon lang ng duration kung kailan lang siya magiging patok, kailan lang siya magiging trending, kumbaga. So, as of now, I think hindi na siya trending, pero meron pa din kayong mabibili nito in the market. Yun nga lang, kapag usapang e-commerce kasi, kailangan lagi ka nasa top, diba? Lagi ka dapat may naiisip, lalo na kung ikaw yung nag-i-start ng business na yun. May naiisip ka dapat every time na mga produkto na makakasolve ng problem, diba? Yun naman talaga yung isa sa goal ng business. Isa sa goal ng product o services, which is makatulong at makasolve ng problem. Okay? Dahil kung yung product mo, hindi yan nakakatulong, hindi yan nakakasolve ng problem, then definitely hindi yan mabibenta. So, ano naman yung example ng mga product na evergreen? Let me check kung meron din ako dito. Okay, so ito na lang. Let's say,
This one, the Keep Calm. Okay? Keep Calm, for those who don't know kung ano yung purpose nitong Keep Calm. Keep Calm is for people who have insomnia, stress, anxiety. So, ito, trinay ko tong inumin at i-orderin dahil lately, hindi na talaga ako makatulog and nagsasuffer talaga ako sa insomnia since college pa naman meron na ako nun. So, yun nga, nung trinay ko to, ibig sabihin, nakatulong to sa akin. And dahil nga, about health to, that means, possible na hindi ito malaos. Bakit? Kasi hanggat gusto ng tao na mabuhay, hanggat gusto ng tao na masolve yung problema niya na yun. For example, sa akin, gusto ko na masolve yung insomnia ko. And gusto ko na mawala yung stress ko, mawala yung anxiety ko. And then, etong product na to, bibiling ko to ng bibilin palagi, which is the Keep Calm, di ba? Para lagi ko masustain at masolve yung problem ko na yun. So, yun yung dapat hanapin mo pag nag-e-commerce ka na. Alright? So, I hope nabigyan kita doon ng important inputs. So, the number 3 naman is drop shipping. Drop shipping is kind of like of e-commerce, pero ang pinagkaiba nun, hindi ikaw yung mag-aayos ng order just in case na may umorder. For example, this one, in-order ko siya, then ikaw yung magpapack, ganyan. So, for e-commerce, ganun yung mangyayari. For dropshipping, ang mangyayari lang, ang magiging goal mo is ibenta yung product, and then, kapag may bumili na ng product, yung mismong may-ari ng product na yun, sila na yung magpapack, sila na yung magdi-deliver dun sa customer mo, at pag na-deliver yun sa customer mo, cha-ching! Meron ka ng benta. Kung nagandahan ka sa concept ng dropshipping at ang tanong mo right now, paano mo naman sisimulan yun? Then kailangan natin i-research. Tara, kausapin natin yung best friend natin si Google. So, nandito ako ngayon sa Google, then kailangan lang natin i-search yung how to start a dropshipping. So, basically, gantong-ganto lang talaga yung gagawin mo para lang magkaroon ka ng outline, no? So, na-try ko na yung dropshipping before. Yung Amazon yung ginamit ko nung pinagkukunan ko ng mga product. So, doon, maganda yung mga produkto. Yun nga lang, challenging kasi USD yun. At the same time, more on nasa US yung mga client. Syempre, kung may downside, merong good side. Ang good side kasi doon, since dollar nga siya, so mas malaki yung kinkita pagka dropshipping. At Amazon yung ginagamit mong platform. So, dito, sabi ni Google, for you to start a dropshipping business, kailangan makapag-start ka ng business model. So, kailangan mong humanap ng niche. Pag sinabi nating niche, ito yung mga specific product mo, no? Hindi kasi yan masasabi na ito si earphone or si mic. Kailangan isang category to. Tapos bigla ka nagbenta ng supplement, di ba? So, hindi pa pwede na dalawa yan. Kailangan, if you want to start a dropshipping company, may isip mo na dapat kung ano yung produkto na pwede mong ibenta. For example, ang niche na napili mo is about health. Sa health niche, marami yan. So, pwedeng weight loss, pwede naman na mga supplement like this one, di ba? Supplement siya. So, ikaw yung bahalang mag-decide doon kung ano yung gusto mong simulan. Pero may papakita ko sa iyo maya-maya kung paano ka maghahanap ng mga product. Okay? For number 3, research your competitor. As per Google naman ito. Then, choose a supplier. Ayun. So, nabanggit ko kanina na nag-try ako ng dropshipping and ang supplier na ginamit ko ron is yung Amazon. So, later, papakita ko naman sa'yo paano mo gagamitin as supplier si Alibaba and any other platform other than Alibaba. Okay? So, number 5 is select a product and set prices. Number 6, build a e-commerce store. Number 7, decide the business structure. And number 8, set up finances. So, ito yung napakahabang step kapag dropshipping. But typically, ganito mo lang naman talaga siya gagawin. So, first, you have to go sa supplier muna. Okay? Para magkaroon ka ng idea. Supplier for dropshipping. So, we just need to search yan. Yan. Siguro, we can try this one. Yung sa Shopify galing. Okay? Try lang natin. Ayan. So, based on Shopify, ito yung mga best dropshipping supplier. So, andito si AliExpress, Vsers, Worldwide Brand, Zendrop, Modalist, Wholesale Central, Spacket, Mega Goods, CJ Dropshipping, Wholesale 2B, Doba, Sale Hello, Alibaba. So, nasa top 13 si Alibaba, pero si Alibaba is maganda rin na supplier kasi
Unang-una, itong si Alibaba ay maganda yung mga products niya na nandoon. So, puntahan natin yung website ng Alibaba. Papakita ko siya sa'yo. Ayan. So, here, diba? Magaganda yung mga pictures. So, hindi siya basta-basta. May quality, kumbaga. At saka napansin mo, naka-white background siya. For example, dito tayo sa top ranking nila. Itong most popular na men's hoodies sweatshirt, diba? Ang ganda lang nung pinakang outline niya. Walang-wala dito yung Lazada and Shopee pagdating sa mga picturean, no? So, isa to sa maganda mong gawin kapag nagre-research ka para dun sa supplier is yung meron na silang ready and maganda na product para yun din kasing gagamitin mo sa posting mo. So, when it terms naman kung paano mo kukunin yung mga product na to, for example, nakapag-decide ka na si Alibaba yung gusto mo maging supplier, you can check yung pricing muna. Okay? Check mo yung pricing. 0.99 to 4.99 yung price nito. Ang minimum order is 1 piece. Nakalagay naman siya dito. Popularity score, 4.8. Mataas na to, guys. 7 days in top 1. So, ibig sabihin, 1 week na to nangunguna. Maganda yan. Magandang indicator yan na nasa rank pa siya ng mabili. Okay? Pero, tingin mo ba itong product na to ay laging kailangan ng tao? Tingin mo ba yung product na to maglalaos? Ano tingin mo? Well, kung ako tatanungin mo, in my opinion, hindi siya maglalaos kasi isa sa needs ng mga tao. Diba? Ano ba yung top 5 needs ng tao? Andiyan yung pagkain, andiyan yung mga gamot o yung mga supplement. So like this one, yung pinakita ko kanina, si Keep Calm, pasok yan dun sa health. Then, number 4, shelter. Number 3, shelter. Number 4, yung malamang yung damit, di ba? So, pasok sa category itong jacket o yung sinasabi natin na men's hoodies. Kasi ang mga tao ngayon, fashionista yan. So, hindi nila yan hahayaan. Yung mga damit nila, paulit-ulit lang. Yung iba, gutay-gutay na, o kaya naman lumang-luma na, di ba? Hindi naman nila yung papayagan na umabot sa ganun. Kaya bibili ng mga damit. Majority ng mga tao ngayon, maraming sapatos. Di ba? Isa lang naman yung pair ng paa natin. Pero ang dami nating sapatos. Meron tayong pangpasok sa opisina, meron tayong pang basketball, meron pang sports, pang bike, di ba? Aminin mo yan. Marami kang shoes, di ba? So that's another indicator and clue na magpapatunay sa'yo na pagdating sa mga damit, yung mga RTWs na yan, like jacket, simpleng damitan lang, t-shirt, any skirt, etc. Malaki yung kitaan sa mga yan. Okay? Kasi pasok pa yan dun sa needs and wants ng tao. Now, pagdating naman dun sa sinasabi na ano yung mas matimbang, needs o wants, syempre, nasa tao pa din yun, if ano yung mas pipili niya. May mga tao kong kilala na nababalance naman nila, nakuha nila yung needs nila, at the same time, nasusupply naman nila yung wants nila. So, mas happy yung life nila pag ganun, di ba? So, ikaw as a marketer, as a business owner, or if you want to start a business, kailangan mapag-isipan mo din yun and kung paano mo i-market yung mga product na yun. Hindi lang kasi basta product yung kailangan mo isipin, hindi lang din basta supplier, at hindi lang din basta masabi mo na gusto ko magnegosyo, pero hindi ka nakagawa ng plano. Lagi mong tatandaan na pag mag-start ka ng negosyo, kailangan lagi kang may plano. Lagi kang may blueprint, ika nga. Parang paggawa lang yun ng bahay, naalala mo kapag gumagawa ng bahay, naghuhukay sila ng malalim, di ba? Kasi yun yung tinatawag nila ng foundation. Kailangan yung foundation na yun malalim. So, that's also same pag nagtatayo ka ng business. So, kung gusto mong simulan itong dropshipping, kailangan matinding research din ang gagawin mo. So, for example naman, nagustuhan mo na ito yung magiging product, let's say yung jacket, and then gusto mo na ito din yung ipopost mo dun sa magiging store mo. No? For example, from Alibaba, ibibenta mo siya sa Shopee. So, yung cost of goods, hindi na yun madededuct kasi matik na siya eh. Ibig sabihin na naman kasi nung cost of goods, binili mo siya in advance at binenta mo. So, since we're talking about dropshipping, that means hindi mo bibilin in advance yung product. Pwede mo nang i-post yung mga picture. For example, ito. This is from Alibaba, no? Halimbawa, nagustuhan mo na itong jacket na to. Then, gusto mo i-post na siya dun sa store mo. For example, ang store mo is Lazada o kaya naman Shopee. Then, gusto mo siya dun i-post. Pwede mong gawin is i-download na to.
Then kapag may umorder, that's the time na orderan mo pa lang siya dun sa website. Gamit yung mismong information ng customer mo, yung address nila, pangalan nila, email address, number, etc. Okay? Then yung payment, babayaran naman yun, usually may COD naman kapag dropshipping. Alright? So, hopefully, clear yun sa'yo. And dito, bigyan lang kita ng isa pang tips. For example, magda-download ka ng image, I suggest na gumamit ka ng extension, itong tinatawag nating iMag-i. Ayan. Kung napansin mo, nung clinic ko siya, nakalagay na kasi siya sa akin. Ayan. So, may kita mo dyan, meron na tayong mga images sa gilid. So, therefore, madali ko siyang mada-download. Ito, all I have to do is i-click yung download symbol na to. Pwede ko mamili if I want it to download na naka-JPEG siya, PNG, web. Dumako naman tayo sa pang-apat, online coaching business. Ano ba yung online coaching business? It's also same sa freelancing. Ang kaso lang, sa freelancing kasi umahanap ka pa ng client mo. Diba? Yung client mo na pagsiserban ng skills mo, kaya yung bibentahan ng skills mo. Unlike kapag coaching, kailangan mailabas mo na expertise mo. Diba? May mga skills ka na and gusto mong pagkakitaan yung skills mo na yan. For example, magaling ka sa isang bagay. Ano ba yung bagay na yun? Let's say, magaling ka sa content writing, di ba? Yun nga, kung magaling ka magsulat, etc. Instead na ibenta mo yung skills na yun, ang gagawin mo, magtuturo ka. Di ba? And sa pagtuturo mo na yun, ang gagawin ng mga estudyante mo, bibilin nila yung courses mo, mga ganyan. So, pwede yun. Yun yung tinatawag natin na sa ngayon is part of digital product. So, like me, meron din ako mga digital products, online courses, e-books na binibenta using my website, no? Pero, hindi ito yung website na typical. But anyway, na-share ko lang naman yun. So, yun nga. Online coaching business, pwede mo rin yan simulan kung sa tingin mo na meron ka ng na-master na mga skills at the same time tinatagong mga, alam na, mga galing, di ba? So, pwede mong pagkakitaan din yan. Pero, baka right now, yung tanong mo, yes, meron nga akong skills, Charlene, pero paano ko naman ibibenta yon? Wala akong website, hindi enough yung ipon ko para mag-start ako ng website or bumili ako ng mga any software. So, pwede kitang bigyan ng tips kung saan mo siya pwedeng ibenta. Pero, etong mga platform na to, may mga charges pa din. No? Dahil nakikigamit lang tayo ng mga system nila, then kailangan mo magbayad ng charges nila. Diba? Parang ganun lang din naman yun. Pero mas mura siya di hamak compare sa ikaw yung bibili ng software mo para magamit mo dun sa website and whole operation ng business mo. So kapag gusto mo mag-start ng coaching business, so the moment na meron ka ng product at tingin mo na gustuhan mo talaga na mag-start ka na ng business, pwede ka namang magbenta online. So paano ba yun? Sa Shopee lang ba? Lazada? TikTok? Hindi. Ibang usapan kasi kapag digital. So as far as I know, si Lazada, TikTok, and Shopee, hindi pa sila nagkikater gaano ng mga digital. So, para lang safe ka din. And especially kung wala ka pang naging knowledge sa paggawa ng mga website, ganyan. Pwede mong gamitin itong mga free platform na to, but it's not literally free kasi may mga services din yan sila. No? Mga charge, kumbaga. Pagka nakabenta ka, then may kaltas yan sila. So, ilan dyan yung tinatawag natin na Gumroad. Okay? Pwede ka magbenta dyan sa Gumroad. Pwede ka rin magbenta dito sa sikat na sikat to ngayon, itong Rocket PH. Also, pwede mo din gamitin yung Payhip para ibenta yung product. So, these three website na pwede mong gamitin para ibenta yung mga courses na meron ka o kaya yung mga digital products na meron ka. So, ilalagay ko na lang sa ibaba yung mga website na to para ma-redirect ka na lang doon. Etong number 5 naman is about selling of digital products. So, yun nga, kung meron kang mga skills, expertise na pwedeng maibenta, ito naman, in a right of forms, okay? So, pwede kang gumawa lang ng mga creative. So, let's say, gagawa ka ng ebook. Okay, gusto mo siyang ibenta. O kaya naman yung mga pambata na sketchbook or sketchpad. Pwede mong gamitin yung Canva. Okay, so gagawa ka lang doon. Search mo dyan yung Canva, tapos mag-start ka lang dyan ng design, okay? Pwedeng pre-template, yan, may makikita ka dyan ng mga pre-template. Pwede yan, ilagay mo yung coloring book kung mag-example lang tayo for the sake, no? For the sake of video. Ayan, so, eto very in demand to right now. Ayan, example, eto, si coloring book, no? To Canva. As you can see, marami din mga nagbibenta dito sa Canva.
Pwede mo ring pasukin yan. Ayan. So, madali lang naman nito kasi drag and drop naman ng Canva. Itong nandito sa gilid, dyan manggagaling yung mga item na ilalagay mo rito. For example, burahin lang natin to. Gawin natin siyang plain. So, para burahin yan, i-highlight mo lang yan hanggang sa maging white na siya. Okay, delete. Ayan, naging white na siya. Ibig sabihin, nabura mo na. Now, halimbawa gusto mong palitan tong design na to. So, pwede kang pumili dito. Ayan, pwede mong gawin ito. I-drag mo lang dyan. Ayan. So, dahil magkakasize sila, templated na siya kumbaga, pag drinag mo yung mga nandito, magkakasize yan. So, walang problem. Diba? So, you can see, drinag ko lang, then napalitan na. From this to this. Diba? So, madali lang gamitin itong Canva. Very friendly user naman siya. Pagdating dito sa mga words nito, pwede mo yan palitan. Ayan. So, example, itong kid. Ayan, ulitin na natin. Ayan. O kaya gusto mong gawin na ibang kulay, i-highlight mo lang yan. Then, itong color dito sa A. Since text color yung papalitan natin, pwede mo yan gawin na orange. Diba? Laruin mo siya hanggang sa magkaroon ng at least vibrant yung mga ginagawa mo. Like this one. Ayan. Magkakulay kasi siya, so hindi siya masakit sa mata. One tip lang, kapag gagawa ka ng mga ganitong creatives, yung mga ibibenta mo, especially mga bata yung target mo, for this coloring book kasi bata yan, kailangan colorful, pero yung colors niya, at least hindi dapat masakit sa mata. Ito, may, may mga similarity pa din. Kung napansin mo dito, bilang na bilang yung colors, di ba? And kung hindi man magkakapareho as in ng color, may mga similarities sila, di ba? So, to example dito, itong color blue, ito medyo ma-blue-blue din, di ba? Ito green, so green din ito, pero itong grass is mas lighter, mas matingkad siya kaysa dito sa coloring na letter, di ba? And then white, ito din yan, no? White din yung clouds. So, there's something similar dun sa mga colors na ilalagay mo dyan. Hindi yan yung basta maglalagay ka lang ng color and then ang ending, masakit siya sa mata. No, so, dahil kailangan mong mas ma-attract yung mga bata, kung pambata mo yung gagawin mong digital product, it must be cool pagdating sa mata, ibig sabihin hindi siya masakit, no? Kailangan pag tiningnan niya ng mga bata, mas maingganyo silang buksan yan, o kaya gawin yan. For example, ito, sketchpad siya. So, para gumawa ng sketchpad, all you have to do lang naman, halimbawa ito, so, gagawin mo siya sketch, no? Yung may outline, yung may broken line, di ba? Tapos susundan para mabuo siya. So, para magawa mo yan, itong border style na to, then click mo lang dito, ayan. So, magkakaroon niya siya ng ganyan. Pero, hindi pa kasi ito yung naka-shape talaga eh. So, para magawa mo yung ganong outline, pwede ka mag-try dito ng, search na natin dito. Or dito tayo sa elements. Punta ka sa elements, tapos i-search mo yung shape para lumabas siya. So, let's see lang. Itong circle, for example, I'm using this one. Now, if gusto ko na dun sa gagawin ko na coloring book at the same time yung trade shape ba yun? Yung iti-trace nila yung shape ng isang item or object. Ay, basta yun nakalimutan ko yung pangalan, pero ito, ipakita ko na lang sa'yo. So, for example, from this solid circle, gagawin ko na may broken lines dyan. So, para magkaroon ng broken lines, highlight mo lang to. Ayan, no? I-click mo lang yan, then, i-hover mo dito yung mouse mo. May makikita ka dyan na border style. Click mo yan, and then, mamili ka kung anong klaseng broken line yung gusto mo. Meron dyan na dalawahan lang, ito tatluhan, ito naman yung maliliit. So, let's try itong tatluhan. Ayan. Then, pagdating dun sa corner background or corner round, pwede mo yan na skip na kasi since bilog na siya, hindi na magiging affected or wala na mangyayaring effect itong corner round na to. Pagdating sa border, it's up to you kung gusto mo siyang malaki, di ba, yung ibobold mo or ganyan lang kalaki. Then for color, pwede mo rin palitan, say yan, green, tapos, and actually pwede na yan or blue. Diba? Kitang-kita na siya. Then gagawin nating white yung blue to. Ayan. Napalitan yung blue, di ba? Now, itong black, gusto ko siyang gawing color white. So, hover ko lang dyan, then to white. Hindi nga lang to makikita. Pero para makita to, gawin ko na lang to at least itong violet.
And example lang naman yan, hindi ko na pagagandahin. So I hope nakukuha mo naman yung idea kung paano mo gagamitin itong Canva para makapagbenta ka ng digital product. So hopefully, marami ka natututunan, marami ka na business idea dito sa content natin. Ito, favorite ko din to, pero right now hindi ko na siya ganun ginagawa. But, connected dito or at least related dito yung ginagawa ko na sinabi ko sa yung pang number 10. So abangan mo yon. So number 6 is affiliate marketing. So paano naman nangyayari ang affiliate marketing? Basically, magbibenta ka ng product ng ibang tao. So therefore, hindi mo kailangan ng capital, hindi mo rin kailangan na ikaw yung isip ng product. Magbibenta ka lang on behalf of them, then once makabenta ka, you will earn a commission. So that's how affiliate marketing works. So, paano ka mag-i-start kung sakaling gusto mo? Simple lang yan. Kung gusto mo ng domestic, pwede mong i-try si Shopee, TikTok, Lazada. Meron na din yan sila. So, Lazada, affiliate program. Punta ka lang sa Google, then search mo siya, no? Lazada affiliate program. Ayan. Search lang natin siya. I-delete ko lang yung iba, no? Ayan. So, Lazada affiliate program here. Ito siya. For overview. Ayan. So, makikita mo naman yan dito. Ayan, welcome to the Lazada affiliate program. Earn extra income by partnering the Southeast Asia's biggest online shopping platform. So, you can sign up. Then, may mga nakalagay rin naman sila ritong reason why you have to join them. Then, how you can earn, no? Ayan, no? May mga step naman dito, guys. You can follow, no? Then, next natin is yung Shopee. Okay? Shopee affiliate program. Here. Ayan, so same din sa Lazada, meron din instruction yung Shopee, how you can join their affiliate program. So feel free na basahin na lang yung instructions nila dyan sa website. Ayan. And last, na patok din right now na pwede mo salihan is yung affiliate TikTok program. Okay? Here. Ayan. So, basahin mo na lang din. Marami rin talagang informations dito. Pero again, pag kumita ka dito sa affiliate marketing, masaya. Kasi, unang-una, hindi ka naghirap mag-isip ng product. Hindi ka naghirap magbenta. Kasi unang-una, hindi siya gaya ng e-commerce, hindi siya gaya ng dropshipping, hindi siya gaya ng pagbibenta ng courses, hindi siya gaya ng pagbenta ng digital product. Ito, literal na magbibenta ka na lang. Ibig sabihin, marketing part lang yung iniisip mo. Hindi na ikaw yung about dun sa creation, innovation, etc. Diba? So, good thing yan kapag beginner ka, wala ka talagang capital, and you want to start a business. Then you can start affiliate marketing. So, another platforms na pwede mo ring salihan ng mga affiliate programs nila sa dito sa mga domestic e-commerce website natin, itong Lazada, Shopee, and TikTok. You can also join yung tinatawag nila na Involve Asia. Here. Okay. So, Involve Asia, good thing dito, pag pumasok ka sa Involve Asia, pwede mo na rin i-promote yun sa Lazada, sa Shopee. Not sure lang right now if meron pang TikTok. Kasi nag-join ako before dito sa Involve Asia way back 2020. That's pandemic. So, pinagsabay-sabay ko yung iba't ibang source of income ko nun just to survive the pandemic. So, lahat naman tayo naapektuhan ng pandemic. Lockdown dyan, MECQ, GCQ, ECQ, diba? Napakaraming EQ. So, yun. If you want na mag-try kung paano mag-apply dito sa Involve Asia, ang alam ko, kailangan meron kang active Facebook page. Okay? Pwede ka kasing mag-apply dito as a page owner ng Facebook. Pero dapat, may ano yun na, may mga posting ka doon. As in, active talaga dapat. Okay? So, yan. Aside from that, pwede mo ring subukan yung mga software. So, maganda kasi kapag mag-start ka ng affiliate marketing, dapat yung mga makukuha mong commission, at least 20% pataas. Okay na naman yung mga 15%, ganyan. Carry lang yun. Pero, kung mababa din kasi yung product, and then, yung commission is, gusto mong ma-reach 15%, medyo mahirap yun. Lalo na kung yung produkto nila is napakababa. Diba? Unless they are very generous, na ibigay sa'yo yung 100% commission mo, then that's good. So, since napag-usapan na natin yung domestic na mga platform para sa affiliate, pag-usapan din natin yung iba pa. Okay? So, pwede mo din i-try yung ClickBank.
for affiliate marketing. There's a lot of website guys na pwede mo subukan. So yan, si ClickBank, libre din naman to. Ayan o, marami o. May mga ano rin to, may mga guides kung paano. Another is yung Digistore 24. Digistore 24. Here. So, hindi ko na dinidemo sa inyo kung paano kayo mag-register dito kasi very self-explanatory naman siya. But soon, if I'll have time and maraming nag-request dyan sa comment na gusto nyong gawin ko na step-by-step tutorial yung bawat topic natin dito from freelance services, from online selling, e-commerce, diba, digital, etc. Comment mo lang dyan sa baba kung ano yung nagustuhan mo and kung sino yung marami na nag-comment dun sa mga topic natin. For example, maraming bumoto na gusto nila magkaroon ng step-by-step tutorial pagdating doon sa affiliate marketing. How you can start affiliate marketing, paano yung paggawa ng mga accounts dun sa mga nabanggit kong websites, diba? So, gagawin natin yun kapag marami, guys, okay? I just want to make sure lang din kasi na itong community natin is healthy talaga and yung mga content na ginagawa ko ay talaga nakakatulong sa inyo and very interested kayo, no? So, yan, yun yung isa sa paraan natin para masabi nyo yun sa akin na gusto nyo yung mga content na ganito and gusto nyo yung mga tutorial na step by step para makausad kayo dun sa mga businesses na gusto nyo simulan based dun sa in-explain natin, no? Ayan, so just comment dyan. Babasahin ko naman yan, mag-reply din ako sa inyo. And kung nagustuhan mo tong content natin, don't forget to hit the like button, subscribe, i-hit mo na rin yung notification bell all para ma-notify ka every time mag-upload ako ng new videos. Proceed tayo sa number 7 is vlogging. Tol, gaya ng gagawa ko, di ba? As you can see, nag-start pa lang yung YouTube ko, pero ginawa ko sa yung YouTube account ko or YouTube channel ko way back 2019 pa po. Pero ang dami kasing hesitation, ang dami kong baka, kulang na lang magtayo ako ng bakahan. So, sobrang dami ko nung what if hindi ako mag-succeed? Hindi ko masustain yung mga content na gusto kong gawin. What if blah 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 blah. Hanggang sa nagkaroon na ako ng procrastination, ng duda, na okay, YouTube is not for me. Until the moment comes na bigla ko na-realize na, uy, I have a courage na makapag-share. I have this skills na tinatawag na I can do it kahit na sabihin na humarap ako sa camera, di ba? Before kasi talaga shy type ako. Hindi lang yung halata, pero kapag haharap sa camera, how you can do it na kausapin yung sarili mo nang hindi ka naiilang. So, kailangan ko rin i-master yun. So, yun nga. Since I do it again and again and again, nasasanay na rin ako na kausapin yung camera. Yan, nasanay na rin ako na i-conquer nga yung fears na yun, yung mga what-ifs na yun. Okay, sige. So, that's the time na nag-decide ako na, sige, mag-try tayo ulit. Subukan natin ulit yung YouTube. And this time, magiging consistent ako. And kung hindi man, at least once a week, makapag-upload ako ng mga content na for sure ay makakatulong sa inyo. So, ganun lang din yung pwede mong gawin pagdating sa vlogging. Just think dun sa content na tingin mo ay passionate ka. Kasi kailangan talaga passionate ka dun. And talagang dun yung dedication. Kasi pag passionate ka sa bagay, kahit sabihin mong pagod ka, kahit sabihin mo na, shucks, wala na akong mapiga. Wala na lumalabas sa utak ko. Ano kayo mga content? Google is always there. ChatGPT is also there. So, kung sa tingin mo, naubos na yung mga skills and knowledge, yung mga stock knowledge na pwede mo ma-share dun sa content mo, yung niche, no? Then, pwede kang mag-search. Research lang. Okay lang naman yun eh. Nag-research ka lang, then, i-share mo. Alam mo kung bakit mas madaming tao na nanonood sa YouTube. Kasi, some of the people, gusto nila na mabilisan na result dun sa mga concerns nila. So, for example, gusto nila magluto ng adobo and hindi sila marunong magluto. So, sa tingin mo, saan sila pupunta? Dalawa lang, di ba? Pwedeng pumunta lang sila sa Google or YouTube. Pero ngayon, meron na din kasing tinatawag na TikTok. Di ba? Sa TikTok, marami na rin. Marami na nag-share. Pero, yung iba doon, bitin. So, para magkaroon sila talaga ng complete guide on how to cook adobo, then mag-search sila sa YouTube. So, YouTube, as of this moment, and as far as I know, is number 1 social media pagdating dun sa mga sinesearchan or pinupuntahan ng mga tao na naghahanap ng how-to. So, aside from Google. So, imagine that. Malaki yung potential ng YouTube. So, there's a lot of things that
can happen dito sa YouTube. Kaya, kailangan sa ngayon pa lang mo na siya, ma-explore. Kung naiiya ka, pwede ka rin namang mag-video ng naka-off yung cam kung naiiya ka. Before, ganyan din ako. Pero ngayon, kailangan kapalan ko yung mukha ko, especially I have a digital business and nagko-coaching na din ako. So, yan. Kailangan mo lang din isipin ano yung content, ano yung skills, ano yung niche na passionate ka, and sa tingin mo, mas marami kang matutulungan pag shinare mo yun. So, that's how you can start your vlogging career or YouTube career, no? So, mag-start ka na rin ng channel mo. If tingin mo may mga masishare ka rin na skills, no? Like me. So, I'm doing my best para makapag-share ng skills ko, knowledge ko pagdating sa digital, sales marketing, Facebook ads, etc. No? So, basta about business, possible na makatulong ako sa'yo. Alright? So, number 8 naman natin is yung tinatawag natin na media buying or ikaw yung magiging media buyer. So, paano naman nangyayari yan? So, nangyayari yan basically kapag meron kang client and then yung client na yon may business siya, then they want you to manage yung kanilang marketing. Okay? Yung marketing, ginagamitan natin yan ng mga platforms like Facebook, diba? Ng TikTok, YouTube, Google Ads. So, Facebook is number 1 pa rin among the social platforms na nabanggit ko. So, dahil number 1 si Facebook, therefore, mas maraming media buyer na nakatutok at pinag-aaralan ng Facebook. Okay, kaya kung napansin mo, dito pa lang sa YouTube, kahit na mag-search ka ng napakarami about Facebook, marami rin gumagawa ng content about Facebook. Because Facebook is so crucial kapag hindi mo alam saan ka magsisimula. Pero kapag nalaman mo na yan, masayang pag-aralan ng Facebook actually. Kaya lang sa sobrang bilis ng pabago-bago dun sa Facebook, let's say yung mga navigation nila, bigla na lang malilipat sa ganito, yung mga terminologies nila, bigla na lang mapapalitan, di ba? So, medyo mahihirapan ka dun kung hindi mo laging titingnan at magagamit yung Facebook ads account mo. Kaya kailangan lagi mo nakikita yun. And so, paano ka ba magiging media buyer? Madali lang maging media buyer, lalo na kung meron ka ng portfolio, o kaya naman kahit wala, pwede ka pa rin naman mag-start basta meron kang knowledge about the skills you're offering. So, for example, media buyer, so let's say, about Facebook ads yan. So, dahil about Facebook ads siya, technically, dapat meron kang knowledge about Facebook. How you can run and tweak yung Facebook ads ng client mo. Then, paano mo masasabi na yung naging ads mo is unprofitable or not profitable, then profitable. Okay? So, bigyan kita na example. Kailangan na natin pumunta ng Facebook. Punta lang ako ng Facebook ko. Ayan. Then, I need to go here. Punta tayo dito, mga media buyer. Search ko lang siya, media buyer. Right. For example, here. By the way, it's not my Facebook page group, no? Isa lang to sa mga group na sinalihan ko. And, as you can see, may mga media buyer din dito. Ayun, no? May mga media buyer din dito, which is sila din yung nagka-conduct ng mismong ad campaign para dun sa client nila. And sila rin yung nag-a-analyze kung yung ads ba na yun ay gumagana and may problem ba dun sa product, may problem ba dun sa sales process, etc. So that's how you can do yung media buying. Pwede ka rin mag-try sa onlinejobs.ph. Marami rin dito. And so, pwede ka dito, guys, na humanap sa onlinejobs.ph if you want to start as a media buying. Pwede mo i-click itong find jobs. Ayan. Then, pwede mo ilagay dyan yung media buyer. Ayan. So, ikaw yung magiging social media content creator, and manager or management, moderation, online forum, microblogging, Facebook marketing, yan. Pag clinic mo tong Facebook marketing, dito sa employment type, you can choose kung naka-gig, part-time or full-time. So, just in case you want to do this media buying for full-time, then you can search yung full-time. Then, refine search, kasi yun na yung mag-update. Ayan. Senior Facebook specialist. So, full-time yan, 60,000 to 80,000 pesos. Come join one of the fastest growing digital agencies in Texas. So, international ito. Pwede mo tingnan, ayan o. Ang laki guys, 40
40 hours per week din. Pero ito good din kasi work from home naman siya. Ayan no. So, hindi dito rin yung responsibilities mo. Ayan. Take active role, developing paid social strategies for clients, support their overall digital marketing program, develops, etc. Develop and execute paid social campaign for multiple clients on Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, YouTube, and others. And etc. No? Ayan no. More than 3 years of experience managing paid media campaign with emphasis on paid social, proficient in using of Facebook Ads Manager, strong understanding in LinkedIn, Pinterest, and Twitter. So there's a lot of requirements from this employer but you can try naman yung iba pa. No? So balik lang tayo dito sa online jobs. Ayan. And also, dito sa onlinejobs.ph guys, hindi lang ito yung ibang platform. Nabanggit ko kanina about the freelance services. You can also try dun sa mga website na yun, yung freelance, Upwork, di ba, yung people per hour, pwede mo rin yun i-try. But, for this sake of this example, mas gusto kong gamitin ng online jobs kasi yun nga, nakikita natin siya dito, and nakalist naman na sila, di ba? Ayan o. Ito, Facebook Media Buyer, Fitness Niche. Imagine, kakapost lang nitong September 10, I think ongoing pa to. So, ganun mo lang siya gagawin. Research lang tayo. Ayan. So, ongoing pa siya, guys. Pwede mo to i-try. Then, another, basta about social media, if meron ka talagang talent about social media, may knowledge ka, may skills ka, you try a lot yung Facebook Ads Manager, yung campaign, and nakapag-try ka na rin na makapag-run ng mga campaign mo, and of course, kumikita, no? So, kailangan ano mo rin yan, ma-experience mo din na kapag nag-run ka na ads, kumikita siya, hindi ka nalugi. Kumbaga, yung nilabas mo sa Facebook, yung binayad mo kay Facebook, mas malaki yung ibinalik sa'yo. So that means, profitable yung ginawa mong ads. So yun yung pinakang maganda kapag alam mo yung ginagawa mo, especially for Facebook ads, malalaki talaga yung bayad dito. Ayun no? Diba? Media buyer. Eto masyado madami. Meta, Google Ads, Instagram. There's a lot of requirements. Up-level entrepreneur, per $100 to $500 per month. So, mga nasa 25,000 pesos to, guys. So, that's how you can do in media buying. And pwede ka mag-search dito sa onlinejobs.ph ng mga magiging position kung gusto mo. And also, per part-time, pwede rin yan. Click mo lang siya, refine. Ayun na. So, 4 hours lang to. Then, social media. So, any naman to. Digital marketing, part-time lang siya. Social media advertising guru. Yan o. Marami, di ba? So, maraming opportunity na nagkalat dyan. Kailangan lang talaga alam mo paano yung kalakaran bago mo siya pasukin. Diba? Para hindi ka malula kapag na time na nandun ka na sa loob din. Hindi ko kaya. Ang hirap nun kapag bigla ka na lang mabablackout. Diba? As in yung, alam ko to eh. Tapos hindi mo na siya maalala kasi nablangko ka. So, mahirap yung pag ganun na bigla, kaya kailangan prepare ka. Example, sa mga interview nila, kailangan prepare ka din. Now, there's a lot of employer here na nakalagay sa onlinejobs.ph. Nag-i-interview talaga sila. Okay? So, yun. Ayan, so dumako naman tayo sa pang number 9. Number 9 natin is ghostwriting. Teka lang, hindi yan yung inisip mo. Hindi to yung mumu na nagsusulat. Sila yung gumawa mismo ng content. For example, gusto kong gumawa ng ebook. Ebook tungkol sa paano mag-run ng profitable na Facebook. And then, tinatamad ako magsulat ng ebook na yun. Pero gusto kong gumawa ng ebook. So, ang gagawin ko is hahanap ako ng ghostwriter. Sabihin, sila yung gagawa ng ebook na yun on behalf of me. Now, yung malalagay na author doon is pangalan ko pa rin. That's why tinawag silang ghostwriter dahil hindi sila lalabas doon sa mismong ebook as an author kahit na sila pa yung nagsulat ng buong article or ng buong ebook. Kasi may bayad sila doon. So, that's the simple explanation how ghostwriting works and ano ba talaga yung ibig sabihin nun, no? And if you want na mag-start ng ghostwriting career mo, you can do it. First thing na kailangan mong gawin para makapag-start ka ng ghostwriting career mo is pumunta ka sa Google, then search mo yung mga list or website na pwede kang mag-apply, pwede kang mag-post ng mga projects mo na, pwede kang mag-post ng mga projects mo na o kaya naman yung sinasabi nilang portfolio mo. Para yung mga tao na makakita nun, let's say mga employer yun kung tawagin dun, sila yung makakakita ng mga ginawa mo na.
Kumbaga, sample yun. Sample activity, sample project mo para alam nila paano ka nagtatrabaho, paano mo siya ginagawa, 'di ba? May mga special inputs ka ba? Ilang revision ba yung ino-offer mo, 'di ba? May mga pa-freebie ka ba? So, ganito lang yung search mo doon, website for ghost writers. Ayan. So, 'di ba? Lumabas pa rin itong mga binanggit natin kanina na freelancing services website. So, andyan pa rin si Upwork, Constant Content, Scripted, Fiverr, FlexJobs Corporation, Verblio, Writer, Guru.com, Writer Access, and many more. So, Google offering you a lot of choices. Kumbaga, pasahan mo na lahat, postan mo na lahat para more chances of winning. Kasi for sure yung mga yan nag-exist pa rin up to now dahil marami pa rin gumagamit ng platform, marami pa rin tumatangkilik, marami pa rin na kukuhang profit or at least benta yung may-ari niyan. Yung mga gumawa ng software na yan, marami pa rin silang nabebenta. Alright, so andito na tayo sa number 10 and excited na ako i-share to sa'yo kasi this is a number 1 RevShare affiliate program sa Philippines. Wala pa nakagawa nito. So, ito yung tinatawag nating revenue sharing program or RevShare affiliate program. Paano ba ito nag-work? So, parang pinagsama-sama lang to na dropshipping, affiliate marketing, e-commerce. Yes. So, yung mga way kung paano nag-work yung tatlong yun, ganun din mag-work yung RevShare affiliate program. Kasi, ang mangyayari, meron ka din doon na physical product, which is ito, isa to doon, si Keep Calm, isa to doon sa ibebenta mo, and isa to doon sa magiging product na pwede mong ibenta. Okay? At the same time, every time na makakabenta ka, magkakaroon ka ng commission dito. So, nung bumili ako nito, nagkaroon ako ng commission, sarili ko yon. Then, kapag naibenta ko din siya, or nung naibenta ko din siya, nagkaroon din ako ng commission. So, ikaw, ganun din yung mangyayari nun. Nagkakaroon ka din ng commission. So, kaya ako nagustuhan din na idagdag itong RevShare affiliate program na business sa current business ko na full-time is because nakikita ko na yung e-commerce, dropshipping, and affiliate marketing ay magiging patok pa rin sa mga susunod na taon. Aside from e-commerce, no? Dahil pinagsama-sama nga siya na e-commerce, dropshipping, affiliate marketing, mas nagustuhan kong subukan siya, idagdag siya dun sa pagkakakitaan ko, no? So, how it works, so basically, ganito lang yung mangyayari doon. From your product, okay, let's say, meron kang product, and then yung product na yun, naibenta mo siya. Example, this one. Ito yung malapit sa akin. For example, this one. Naibenta ko siya, then, nung binenta ko siya, nagkaroon ako ng commission. Tapos, yung bumili na yon na customer, bumili ulit siya sa susunod na buwan, kasi 30 capsule to. Bumili ulit siya sa susunod na buwan, therefore, magkakaroon ka ulit ng commission doon. Kahit na isang beses mo lang siya inalok na bumili nito. Isang beses mo lang siya na market, kasi merong team inside that company na nag-a-assist para tawagan sila, yung telemarketing na tinatawag, and then nagagawa rin silang marketing system, diba? Yung email marketing, nag-Facebook ads din sila, para mas marami yung mga tao na mag-repeat order. Okay, so therefore, tinawag siyang recurring kasi isang beses ka lang nag-market para sa tao na yun, pero nagkaroon ka ulit ng commission nung bumili ulit siya ng product. So, habang bumibili siya ng bumibili ng product na yun, so any product na related dun sa brand na yun, magkakaroon ka ng commission. So, hindi ko siya ma-explain sa iyo ng buo, but that's how it works, no? So, maganda siya na business, lalo na kung gusto mo lang mag-start. And pagdating dun sa price, kung magkano, as far as I know, ang startup nun is mga nasa 10,000 pesos. But not bad to start, lalo na kung ako yung mag-guide nun sa'yo. Tutulungan kita if pinag-decide ka na mag-join. So, para malaman mo yung buong detalye, iwan ko yung link dyan sa ilalim. That's a free webinar para mas ma-discuss sa inyo kung paano nag-work yung RevShare Affiliate Program. So, that's it. Thank you for watching and I hope marami ka natutunan dito sa top 10 business that you can start full-time and part-time. So, kung nagustuhan mo to, and like I said, mag-iniwan ka ng comment dyan sa ibaba. Lagay mo dyan kung ano yung topic na gusto mong step by step natin sa mga susunod na content. And kung ano pa yung mga gusto mong pag-usapan natin about dito sa business, kaya naman about Facebook ads, di ba? Alright, so if you want this video, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. Hit mo na rin yung like, comment, and share.
And at the same time, click mo na rin yung notification bell para ma-notify ka every time I upload a new videos.